Magandang araw po ulit sa ating lahat at welcome back na naman po dito sa aming channel. So ayun, nandito po tayo ngayon sa harapang bahagi ng aming farm dahil nga naglipat po tayo ng ating mga Muscovy ducks. So yung mga ducklings po natin ay nilipat po natin dito sa may bandang harapan. So maagang maaga kanina ay nilinis ko yung dating pabahay nila at nailipat na rin po natin yung iba nating ducklings. So mamayang hapon ang gagawin na lang natin ay ayusin itong kanilang kanal, itong kanal dito sa gilid ng kanilang pabahay dahil nga pagka umuulan ay pumapasok po sa loob yung tubig. At kung titignan nyo ngayon at kung napapansin nyo ay basa pa rin po hanggang ngayon itong loob ng ating pabahay, pero hindi naman na siya maputik. So ayun, bali nag-iwan din tayo dito no ng mga paitlugan pa ng mga manok dahil may mga manok pa tayo dito. So maliliit pa naman sila and yung iba is malapit na rin po siguro mangitlog. So ayun nga no, nilinis po natin kanina to and wala naman tayong masyadong ni-repair dahil wala naman pong problema itong ating pabahay or itong range nila. So may mga part lang po na tinakpan ko ng bato yung mga possible nilang lulusutan. So ayun, pero okay na, wala na. At nandito na nga po yung ating mga alagang Muscovy ducks. So dun po sa 9 na piraso, bali yung 6 ang nilipat ko dito, iniwan ko na po yung 3 babae. And yung 13 heads natin is nandito na rin po sila. So nagulat po ako kaninang nilalagay ko sila sa ating lagayan ay talagang sobrang bibigat po. So kung makikita nyo yung kanilang mga balahibo ay halos natatanggal. Ang magiging problema ko dito dahil nga sa may mga manok tayo at itong mga mas malalaki. So yung ganyang style po baka tukatukain po nila yung kanilang balahibo. Ngayon parang nakakalbo na nga sila. So ang bibigat ng mga Muscovy ducks natin. And mamayang hapon siguro bago tayo umuwi ay dadalhin ko na rin po dito yung 7 na maliliit. So dito ko na po sila ilalagay, nalinis na rin po natin. So ayan. So ready na po yung kanilang lilipatan dito. Dadalhin na lang natin mamaya bago tayo umuwi, sasabay na lang natin para hindi naman aksayado sa oras. So ayun nga no, papakita ko na rin sa inyo itong kanilang paliguan at dito na rin sila umiinom minsan. So nilagyan ko po ng tutungtungan nila dahil sa mga nakalipas or mga nakaraan na nag-alaga po tayo ay marami pong nalunod dito. So kahit ganyan na po sila kalalaki, so wala pa kasi silang mga balahibo, so nahirapan po silang umakyat at dahil madulas din po yung nilagay natin na paliguan nila dahil tangke po yon ng tubig noon, hinati lang po natin sa may gitna. And ang kagandaan po dito, kahit kinokontrol ko lang po yung tubig, kinontrol lang natin. So mangyayari po dito is open lang po yung tubig tuloy-tuloy para laging fresh. Pero araw-araw po natin na tatanggalin yung lumang niya or kaya twice kasi bumabaho po pagka hindi natin tinatanggal. So ayun, bali napakalaking bagay po ng natin dito no, ng pabahay natin dahil hindi muna natin sinira. So nasolusyonan po yung pinoproblema ko sa likod dahil itong grupo na to ay sobra talagang kukulit na napakalaking abala po talaga sa aking mga gawain doon dahil sunod po sila ng sunod. So dito is relax naman sila, hindi sila sumusunod. Siguro naninibago sila sa bago nilang lugar, pero mga ilang araw lang yan ay masasanay na rin sila. So yun, meron pa palang sanga dito na dapat tanggalin, so tatanggalin ko na lang mamaya. So tinanggal ko rin po kanina dito no yung mga sanga-sanga na nasa loob dahil napakadumi na po nito kanina. Siyempre matagal nang hindi nagagamit. At katabi pa nito is kawayan. So yung mga dahon po ng kawayan
At yung mga dahon ng mga puno na to is nalalaglag lahat dito. And ayun, medyo maayos naman itong kanilang nilipatan. At buti na lang hindi pa natin talaga sinira itong ating pabahay ng ating mga pato at manok. So sabay po sila dati dito, no, or magkasama yung mga manok at Muscovy ducks dito sa labas. So nilagyan lang natin dati dito ng labasan nila at papasukan kapag umuulan. And doon naman is naglagay lang tayo ng harang para hindi naman makalabas yung Muscovy ducks. So yung mga manok po natin is tumatalon po sila dyan pag sila ipapasok. Kaya okay naman. So yun din, no, kaya tinanggal din po natin yung grupo na to. Dahil nga sobrang bumabaho na po dun sa bagong area natin. At napansin ko kanina may mga langaw na rin. So maganda na rin po na nailipat natin dito dahil karamihan po talaga dito ay pang natin, pang benta na pag sila ay lumaki. Bali pipilian na lang natin ulit to ng inahin pagka ma-recognize na natin kung sino ang babae at lalaki, para may pangdagdag po tayo sa ating mga breeders para lalong mas mapabilis yung ating pagpaparami. And dito, itong dalawa na to ay ipapalit ko to sa ating kaibigan, ganito rin kalalaki, para may gamitin po tayo na lalaki sa susunod. And itong isa ay hindi pa natin sure kasi yan kung babae. So kung maging babae yan is dadalhin din po natin sa bagong farm. So hindi naman siya actually bagong farm, katuloy din nitong farm natin. Bagong bagong area na lang para naman mas maayos. So ayun, no, babae siguro yon. Baka tignan lang natin sa mga susunod. At kung maging babae yon is dadalhin ulit natin sa bago nating area doon. So mas maluwag dito, mas maayos. So naging problema ko dati dito, no, yung aso, kaya i-check ulit natin tong mga paligid niya, baka may lulusutan ng aso, para naman maiwasan natin na madisgrasya tong ating mga alaga. And ito talagang iniisip ko dahil sa tingnan nyo yung mga balahibo nila. So ayun, yung iba siguro nito tinutuka-tuka dahil nga sa parang may part na nangingitim sa kanyang likod. Ayun, maganda na rin at nailipat natin sila dahil nga sa masikip na sila sa kanilang kulungan. So hindi po maiwasan yung feather picking nila. And ayun lang po, no, sa video natin ngayong araw. And sana may lipat na rin natin mamaya yung 7. Pero sigurado may lilipat na po natin yon dahil isasabay na lang natin mamaya pag uwi.